Reincarnation ng Businesswoman sa School Kabanata 156. Sa hindi inaasahan, ang malamig niyang tingin ay kasing talas ng talam, na sobrang pagbabanta. Natigilan ang lahat. Nagulat din si Guning. Ang kapangyarihan ay hindi lamang ginawa ang kanyang mga mata na mas kaakit-akit, ngunit nakakatakot din. Parehong si Sito Ye at Chu Xuanfeng ay bahagyang nagulat sa kanyang nakakatakot na hitsura. Pagkaraan ng mahabang paghinga, sinabi ni Chu Pihan sa galit na tono, "Boss, nakakatakot ang hitsura mo. Naramdaman kong parang may kutsilyo sa leeg ko." Si Chu Pihan ay nakatayo mismo sa gilid ni Guning, kaya mas malinaw niyang naramdaman iyon. Eksakto. Kung makakapatay ng tao ang isang tingin, patay na tayo, reklamo ni Howran, na parang nakaligtas lang sa isang nakamamatay na sakuna. Muntik na akong atakihin sa puso. Dagdag ni Moke. Tinapan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib na parang literal na naghihirap. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Siya mismo ay hindi alam na magiging ganoon. Gayunpaman, kahit na nagbago ang kanyang mga mata, hanggat hindi sila nakatitig sa kanyang mga mata, wala silang nararamdamang kakaiba. Hindi agad sila bumaba mula sa taas. Almost 12 o'clock na rin kaya nagplano silang kumain muna. May mga restaurant at supermarket sa itaas, ngunit naghanda sila ng mga pagkain at inumin bago sila pumunta dito. Hindi nila ginawa dahil mahal ang pagkain at inumin sa taas. Si Guning ang sadyang hinayaan silang umakyat na may mabigat na pasanin. May kuweba ba o iba pa dito? Casual na tanong ni Guning. Walang ideya. Boss, naghahanap ka ba ng adventure? Uri, sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. May 10 minuto silang magpahinga pagkatapos kumain. Nung mga 1 PM na, bumaba sila sa taas. Mas madaling umakyat kaysa umakyat, at inabot lang sila ng 1 oras at 40 minuto upang makabalik sa kung saan sila nagsimula. Nung mga oras na yon, almost 3 PM na. Iminungkahi ni Howran na humanap ng lugar na mapag-inuman, ngunit tumanggi si Guning dahil may iba pa siyang dapat harapin. Dahil hindi pupunta si Guning, ang iba ay hindi rin pupunta. Naghiwa-hiwalay sila. Gustong itaboy ni Sito Ye si Guning, ngunit tumanggi siyang muli. Bagamat medyo nagalit si Sito Ye, hindi siya nagpumilit. Hindi siya isang lalaki na pipilitin ang isang babae na gawin ang gusto niya. Bago umalis si Guning, tinawag niya muna si Qing Yiking. Malaya na siya ngayon, at handang makipagkita sa kanya. Si Qing Yiking ay nasa isang shopping mall ngayon, kaya itinakda niya ang tagpuan sa isang cafe sa tabi ng shopping mall. Pumayag si Guning, at sinabing pupunta siya 30 mamaya. Pagkatapos, sumakay si Guning ng taxi. Makalipas ang halos 20 minuto, dumating si Guning sa shopping mall. Dumiretso siya sa itinakdang kafe. Nang dumating si Guning, nasa kafe na si Qing Yiking. Naglakad si Guning patungo sa kanya. Si Qing Yiking ay isang designer ng damit. Kaya siya nagbihis sa marangal at eleganteng paraan. Gayunpaman, si Qing Yiking ay isa ring tipikal na ambisyosong babae, kaya siya ay may mataas na pagmamalaki. Bukod dito, siya ay snobbish, at tumingin siya kay Guning na may halatang panghahamak sa kanyang mga mata. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Maupo ka muna. Bagamat magalang si Qing Yiking, naramdaman ni Guning ang hindi pagkagusto mula sa kanyang boses. Agad na naunawaan ni Guning na tinawag siya ni Qing Yiking para sa walang kwentang bagay. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Guning. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ni Qing Yiking. Umupo si Guning at normal na nagtanong, "Miss Qin, pwede ko bang itanong kung ano ang gusto mong pag-usapan ngayon?" "Well, pwede mo bang sabihin sa akin ang mga trabaho ng iyong mga magulang, Miss Gu?" Tanong ni Qing Yiking, para siyang reyna. Ang kabanatang ito ay orihinal na ibinahagi sa pamamagitan ng N.O.3L sa lungguhit diin. Hindi na inisip ni Guning ang layunin ni Qing Yiking, ngunit sinabi sa kanya ang totoo, "Ako ay mula sa isang pamilyang may isang magulang. Ang aking ina lang ang nagpalaki sa akin. Nagtrabaho siya sa isang pabrika,
ngunit huminto sa kanyang trabaho dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nakatira siya sa bahay ngayon. Mga ad ng Pub Future. Oh, nang marinig iyon, labis na nagulat si Chin Yiking. Naisip niya na si Guning ay mula man lang sa isang pamilya na maaaring maabot ang pangunahing pamantayan ng pamumuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang pamilya ay nasa napakasamang kalagayan. Ang kanyang ina ay huminto, na nangangahulugan na wala silang anumang kita. Ngayon, mas lalong hindi nagustuhan ni Chin Yiking si Guning. Kung walang trabaho ang nanay mo, paano mo nagagawa ang buhay mo? Ang iyong ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika. I assume hindi naman mataas ang sweldo niya. Mayroon ka bang sapat na ipon upang suportahan ang iyong buhay? Sa pagsasabing iyon, hindi nag-abala si Chin Yiking na itago ang pang-aalipusta sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na si Miss Chin ay nagmamalasakit sa antas ng pamumuhay ng aking pamilya. Ngumiti si Guning na may bahagyang lamig. Napangiti si Chin Yiking at sinabing, Miss Go, ilagay natin ang ating mga card sa mesa. Nakilala kita dito ngayon para sabihin sa iyo na hindi mo talaga pare-pareho si Ifan. Natigilan si Guning. Ano? Wala siyang kinalaman kay Chin Yifan. Paanong hindi siya nakapareha? Siya at si Chin Yifan ay ordinaryong magkaibigan lamang. Gayunpaman, si Guning ay hindi pipi. Alam niya na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Chin Yifan, at nalaman din niya ang layunin ni Chin Yiking. Sino ang nagsabi sa kanya na may relasyon siya kay Chin Yifan? Nakakabaliw iyon. Sino ang nagsabi sa iyo na may relasyon ako kay Chin Yifan? Tanong ni Guning. Hindi naman importante. Ang mahalaga ay bagamat gusto ka ni Yifan sa ngayon, siya ang tagapagmana ng ating Chin family na may 2 bilyong yuan na asset. Gayunpaman, ikaw, mas mahirap ka pa kay Cinderella. Imposibleng ikasal ka sa pamilya namin. Kaya, mangyaring lumayo kay Yifan. Nagustuhan siya ni Chin Yifan. Nagulat si Guning. Sa pagharap sa kahihiyan, hindi nasisiyahan si Guning, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit. Miss Chin, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan. Magkaibigan lang kami ni Chin Yifan. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Chin Yiking. Inamin ni Chin Yifan na gusto niya si Guning. At si Guning ay isang mahirap lang na babae. Malamang na wala siyang nararamdaman sa isang matangkad na gwapo at napakayaman na lalaki. Miss Gu, itigil mo na ang pakikipagtalo. Hanggat handa kang lumayo kay Yifan, bibigyan kita ng 500,000 yuan. Sa palagay ko ay napakahirap ng iyong pamilya upang makakita ng tseke na 500,000 yuan. Isa itong pampublikong kahihiyan. Sa isang malakas na tunog, malakas na hinampas ni Guning ang mesa gamit ang kanyang palad sa galit. Tumayo siya sa maikling panahon, na ikinagulat ni Chin Yiking, at nakakuha ng atensyon mula sa mga tao sa kanilang paligid. Hindi pinansin ni Guning ang mga tingin ng ibang tao, malamig na nakatingin kay Chin Yiking. Miss Chin, hindi mo ba naisip na katawa-tawa na pinahiya mo ako bago mo pa nalaman ang katotohanan? Para sa mga hindi gumagalang sa kanya, hindi inisip ni Guning na kailangan niyang igalang sila. Ano? Sinabi mo bang katawa-tawa ako? Inis si Chin Yiking. Kabanata 157. Hindi ka ba nagpapatawa? Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa iyo na may relasyon ako kay Chin Yifan, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo na normal na magkaibigan lang tayo. Hindi at hindi tayo magiging boyfriend at girlfriend, tumingin si Guning kay Chin Yiking nang may kumpiyansa. Galit si Chin Yiking sa kanyang saloobin. Gayunpaman, bago pa makasagot si Chin Yiking, nagpatuloy si Guning, at, wala akong pakialam sa iyong tseke na 500,000 yuan. Sa katunayan, binili ni Chin Yifan sa akin ang King's Green at Fulusho Jade. Bagamat gusto ni Guning na ilihim ito, hindi siya papayag na ipahiya ni Chin Yiking sa publiko. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Naunawaan ni Guning na ang mayayaman ay hindi kailanman nagkagusto sa mahihirap, ngunit hindi siya kailanman tumanggap ng mga insulto. Ano? Nang marinig iyon, medyo nagulat si Chin Yiking.
Binili ni Qin Yifan ang King's Green at Fulusho Jade mula kay Guning. Na nangangahulugan na si Guning ay hindi isang Cinderella, ngunit isang mayamang babae na may 12-12 milyong yuan sa mga aset. 12-12 milyong yuan ay wala sa mga mata ni Qin Yiking, ngunit alam niya na ito ay malaki para sa isang batang babae. Ang debut release ay naganap sa N.O.3LB Gen. I don't mind if Qin Yifan tell you what I've done in CTG. At saka, huwag mong hamakin ang iba dahil lang sa mas mayaman ka sa kanila. Mas mababa ako sa pamilya Qin sa ngayon, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Malamig na sabi ni Guning bago siya tumalikod na naglakad palayo. Napatulala si Qin Yiking. Lungsod G. Ano ang nangyari sa CTG? Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Qin Yiking si Qin Yifan. Sa sandaling sinagot ni Qin Yifan ang kanyang tawag, nagtanong siya ng walang pagkaantala, nasaan ka? Bakit mo natanong? Sagot ni Qin Yifan na may pagkainip. Bumalik si Qin Yifan sa kanyang tahanan nang malaman niyang umalis si Li Zenzhen patungong lungsod G. Ngunit naisip niyang tinawag siya ni Qin Yiking para kay Li Zenzhen, kaya hindi niya sinabi sa kanya na nakauwi na siya. Mga ad ng Pub Future. May gusto akong itanong sa iyo tungkol kay Guning, naunawaan ni Qin Yiking na ayaw ni Qin Yifan na makarinig patungkol kay Li Zenzhen. Kaya direktang sinabi niya sa kanya na ito ay tungkol kay Guning. Ano? Anong nangyari kay Guning? Nang marinig iyon, biglang kinabahan si Qin Yifan. Dahil alam na nagmamalasakit si Qin Yifan kay Guning, nagalit si Qin Yiking. Ngunit hindi ito ang tamang oras para makipagtalo sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Qin Yiking, magaling siya. May itatanong lang sana ako sa'yo. Hindi komportable na makipag-usap sa telepono. Nasaan ka? Kailangan kitang makita. Nasa bahay ako. Talagang nagmamalasakit si Qin Yifan kay Guning. Agad na umalis si Qin Yiking sa kafe na nagmamaneho papunta sa bahay ng Qin family. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na siya sa bahay. Nakilala niya si Qin Yifan sa bulwagan, nandoon din ang kanyang mga magulang. Walang oras si Qin Yiking para batiin sila, ngunit direktang tinanong si Qin Yifan, Yifan, ibinenta ba sa iyo ni Guning ang King's Green at ang Fulusho Jade? Gusto ni Qin Yiking ang kumpirmasyon mula kay Qin Yifan. Paano mo nalaman iyon? Nagulat si Qin Yifan. Ano? Binili mo ang King's Green at ang Fulusho Jade mula sa batang babae na nagngangalang Guning. Si Qin Haosheng ay nagulat din. May impresyon siya kay Guning, dahil pinadalhan siya ni Guning ng mahalagang basong may ulo ng USA. Oo, sagot ni Qin Yifan. Pagkatapos ay muli siyang bumaling kay Qin Yiking. Paano mo nalaman iyon? Sinabi sa kanya ni Guning na ilihim ito. Sinabi ba ng kanyang tauhan kay Qin Yiking? Sa pag-iisip niyan, bahagyang nay na si Qin Yifan. Nagpasya siyang magkaroon ng investigasyon dito mamaya. Gayunpaman, sinabi ni Qin Yiking, kakausap ko lang siya. Ano? Bakit? Biglang tumayo si Qin Yifan mula sa sofa. May premonition siya. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ni Qin Yiking kay Qin Yifan ang kanyang ginawa, na labis na ikinairita ni Qin Yifan. Halos sumigaw si Qin Yifan sa kanya, sinabi ko sa iyo na huwag makialam sa aking mga personal na gawain. Bakit mo pa ginawa yon? Gusto ko siya, pero hindi niya pa alam. Ginawa mo yon para ipahiya siya ng kusa. Bakit? Iyon ang unang pagkakataong nawalan ng galit si Qin Yifan. Natigilan ang buong pamilya. Yiking, hindi mo talaga dapat ginawa iyon. Huwag mong kakalimutan ang ugali mo. Galit din si Qin Haosheng sa inasal ni Qin Yiking. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa CTG tama? Well, hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Galit na galit si Qin Yifan na hindi nagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae si Guning. Dahil walang pakialam si Guning na sabihin niya kay Qin Yiking ang mga katotohanan, sinabi niya sa kanyang pamilya ang lahat ng nangyari sa CTG. Sinabi niya sa kanyang pamilya na nakipagpustahan si Guning kay Li Zenzhen, at binili niya ang high-level na jade nag-cut out si Guning sa presyong 130 milyong yuan.
Nagulat ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila ay ang mga sumusunod na salita. At ang Fulusho Jade. Ito ay mas malaki kaysa sa isang kamao, na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan, ngunit ginamit niya ito upang gumawa ng alahas para sa kanyang pamilya. Ang nakuha ko ay ang natirang bahagi ng Jade. Sa tingin mo ba siya, na ang yaman ay higit sa 100 milyong yuan, ay aalagaan ang iyong tseke na 500,000 yuan? Tanong ni Qin Yifan sa sarkastikong tono. Ano? Ang kanyang pamilya ngayon ay higit na nagulat. Isang Fulusho Jade na mas malaki pa sa kamao. Hindi niya may kukumpara ngayon ang ating Qin family, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi siya ordinaryong babae, malamig na sabi ni Qin Yifan, pagkatapos ay lumabas siya ng walang pag-aalinlangan. Nang makalabas siya ng silid, tinawagan ni Qin Yifan si Guning upang humingi ng tawad sa kanya. Sa oras na iyon, nasa bahay na si Guning. Nagsusurf siya sa internet para sa impormasyon tungkol sa bundok ng Yuntay. Una niyang tiningnan kung may mga kuweba sa bundok Yuntay, ngunit wala siyang nakitang sagot. Ang Yuntay Mountain ay isang tourist attraction. Dahil walang binanggit ang kuweba, malaki ang posibilidad na hindi pa ito nalaman. Pagkatapos, tiningnan ni Guning kung mayroong anumang mga kwento o alamat ng bundok Yuntay upang makatulong sa paghahanap ng mga pahiwatig. Nakahanap nga siya ng alamat ng bundok Yuntay. Sinabi na noong dinastiyang Qing, ang prefect ng isang estado ay napatunayang nagkasala ng panunuhol at katiwalian. Pinaalis siya ng emperador para sa investigasyon. Pagkatapos ay tumakas ang tiwaling opisyal kasama ang kanyang buong pamilya at pumunta sa bundok ng Yuntay. Ang sumunod na nangyari ay hindi na itala. Hanggang makalipas ang kalahating taon, may nakakita ng bangkay sa paanan ng bundok Yuntay. Isang malapad na singsing na jade na may nakaukit na Chinese character na, Liu, ay natagpuan sa daliri ng lalaki. Ito ay nakumpirma mamaya na ang katawan na ito ay ang sikat na prefect Liu Jiang. Hindi pa nalaman ng mga tao na si Liu Jiang ay nagtatago sa Yuntay Mountain hanggang noon. Nagdala si Liu Jiang ng maraming ginto, alahas at iba pa sa bundok Yuntay. Ang pamahalaan, kung gayon, ay nagpadala ng maraming sundalo upang maghanap sa bundok. Gayunpaman, ang bundok Yuntay ay isang mapanganib na lugar. Sumuko na ang gobyerno pagkatapos ng ilang araw na paghahanap ng walang kabuluhan. Dahil sa alamat na ito, marami ang nagsabi na may mahalagang bagay na nakatago sa bundok Yuntay, ngunit ang alamat ay isang alamat kung tutuusin. Ito ay hindi napatunayang totoo, kaya walang sino man ang talagang naniwala dito. Kabanata 158. Si Guning ay malamang na hindi maniniwala dito maliban kung nakita niya ito. Halos sigurado siya na ang mga sinaunang bagay sa kuweba ay pag-aari ni Prefect Liu Jiang. Samantala, nagring ang telepono ni Guning. Ang tumatawag ay si Qin Yifan. Hindi ito gustong kunin ni Guning. Dahil kay Qin Yiking, wala siya sa magandang mood ngayon, at medyo galit din siya kay Qin Yifan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya na mas mahusay na linawin ito, kaya't sumagot siya, "Hi." Nang marinig ni Qin Yifan ang boses ni Guning, humingi siya ng paumanhin, "Guning, pasensya na po sa ginawa sa iyo ng aking nakatatandang kapatid na babae. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad." Well, tinanggap ang paghingi ng tawad. Hindi ganoon kadaling patawarin ni Guning si Qin Yiking, ngunit hindi niya akalain na madalas niya itong makikilala sa hinaharap. Hindi na kailangang sirain ang koneksyon niya kay Qin Yifan. "Salamat," sagot ni Qin Yifan. "Kasalanan ko talaga. Kung hindi dahil ako." Sa sandaling iyon, biglang tumigil si Qin Yifan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at nag-atubiling sabihin kay Guning na gusto niya ito. Natatakot siyang ma-reject. Nag-aalala siya na hindi na niya ito maaaring maging kaibigan, ngunit kung hindi niya ito sasabihin ngayon pagkatapos ng nangyari, malamang na hindi na siya magkakaroon ng mas magandang pagkakataon. Hindi rin nararapat na sabihin sa babae ang kanyang nararamdaman sa telepono. Sa pag-iisip niyan,
Binalak ni Qin Yifan na makipagkita kay Guning sa una. Guning, may sasabihin ako sa iyo. Pwede bang lumabas ka at salubungin ako sandali? Sabihin mo na lang sa phone. Ayos lang. Halos alam ni Guning kung ano ang sasabihin sa kanya ni Qin Yifan. Bagamat ayaw niyang gawin niya iyon, hindi niya ito mapigilan. Mga ad ng pub future. Dahil sinabi ni Guning, kinailangan ni Qin Yifan na magpatuloy sa telepono. I'm sorry sa nangyari sa inyo. Kung hindi ko sinabi sa ate ko na gusto kita, hindi mangyayari. Bossy ang ate ko, at mahilig makisali sa lahat, pero iba ako. Malakas ako sa trabaho, pero hindi mapilit, hindi rin snob sa buhay ko. At, higit sa lahat, gusto talaga kita Guning. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Totoo, tama ang hula ni Guning. Sasabihin sa kanya ni Qin Yifan na gusto niya siya, ngunit walang naramdaman si Guning. Marahil ay hindi siya nakaramdam ng saya dahil hindi si Qin Yifan ang lalaking nagustuhan niya. Paumanhin, sa tingin ko ay mas mabuting maging magkaibigan tayo, sabi ni Guning. Ito ay isang hindi. Hindi ito nakakagulat na sagot, ngunit mahirap pa rin para kay Qin Yifan na tanggapin ito. Pakiramdam niya ay parang may tumusok ng kutsilyo sa dibdib niya. Sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. Marahil ay ganoon din ang pakiramdam kapag heartbroken siya. Si Guning ang unang batang babae na naramdaman niyang nakaantig sa kanyang puso, kaya ayaw niyang sumuko kaagad. Patuloy niyang tanong, talaga? Hindi mo ba ako mabibigyan ng pagkakataon? Kung nagawa ko ang anumang bagay na hindi mo nagustuhan, mangyaring sabihin sa akin. Magbabago ako. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Guning. Wala itong kinalaman sa iyong hitsura, o sa iyong background. Wala lang akong feeling sa'yo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi napigilan ni Qin Yifan na umatras ng ilang beses. Hindi man lang siya binigyan ni Guning ng pagkakataon. At saka, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Bagamat labis na malungkot si Qin Yifan, ayaw niyang inisin si Guning. Dahil malinaw na sinabi ito ni Guning, ayaw na rin niyang abalahin pa siya. Kung gayon, bye. Sabay-sabay na ibinaba ni Qin Yifan ang tawag. Pakiramdam niya ay walang laman at nawawala siya ngayon. Nakaupo si Guning na nakatingin sa screen ng kanyang computer. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Alam niyang hindi magiging masaya si Qin Yifan na tinanggihan niya ito, ngunit hindi niya ito maaliw. Kung gagawin niya iyon, binibigyan niya ng pag-asa ang lalaki. Pinili ni Guning na maging malupit sa ilang lawak. Hindi siya nawalan ng tiwala sa mga lalaki, kahit na isang lalaki ang nagtaksil sa kanya sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Gayunpaman, talagang tinuring niya si Qin Yifan bilang kanyang kaibigan lamang. Mga ad ng pub future. Walang ideya si Guning kung anong uri ng lalaki ang kanyang tipo. Sa pag-iisip ng tanong na iyon, walang kamalay-malay si Guning sa kanyang ilusyon. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Leng Xiaoteng. Nagulat si Guning. Agad niyang nabawi ang kanyang isipan, ngunit hindi niya napigilan ang pagtibok ng kanyang puso sa sobrang bilis. Bakit? Si Leng Xiaoteng ba ang type niya? Bagamat hindi siya sigurado, mayroon talaga siyang magandang impresyon sa kanya. Si Guning ay hindi manok sa isang relasyon. Dahil hindi siya sigurado, nagpasya siyang malaman ito. Kinasusuklaman niya ang hinala. Siyempre, kung na-in-love siya sa taong ayaw sa kanya, hindi niya pipiliting mahalin siya. Inilabas ni Guning ang kanyang telepono na tinatawagan si Leng Xiaoteng, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Alam ni Guning na si Leng Xiaoteng ay dapat nasa gitna ng isang gawain. Tama siya. Si Leng Xiaoteng ay talagang nasa gitna ng isang gawain. Paglubog ng araw noon, maaliwalas pa rin ang langit. Sa isang lugar ng bundok na malayo sa lungsod, isang itim na Hummer ang mabilis na gumagalaw sa hindi mapigil ang paraan sa isang hindi pantay na kalsada. Dumadagandong ang makina nito sa daan. Sa kotse, umupo si Xu Jinchen sa driver's seat habang si Leng Xiaoteng ay nasa passenger seat.
May dalawang binata din sa likod na upuan. Boss, masyadong lubak ang daan para magmaneho. Malapit nang masira ang sasakyan, reklamo ni Xu Jinchen. Mahilig siya sa kotse, at hindi niya ito matitiis. Hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng, ngunit itinoon niya ang kanyang mga mata sa GPS na nasa kanyang mga kamay. Boss, mas mahalaga ba ang gawain kaysa sa kotse? Pang-aasar ng isang lalaki na nakaupo sa likod. Pinangalanan siyang Jinbei at ikalimang ranggo sa Red Flame. Si Xu Jinchen ay nasa ikasampu sa kanyang koponan. Maliban kay Leng Xiaoteng, na naging boss nila dahil sa kanyang namumukontanging kakayahan, ang iba ay nireranggo lahat ayon sa kanilang edad. Lahat sila ay ang pinaka-elite na sundalo mula sa militar. Sila ay mga kabataan na nakakuha ng magagandang tagumpay at may mga opisyal na posisyon. Haha, alam mo namang mahilig sa kotse si Jinchen. Mas gugustuhin niyang magdusa para sa kanyang sasakyan. Biro ng isa pang lalaki. Siya si Siming, na nasa ikapitong pwesto sa kanilang koponan. Sa tingin ko, sinasadya ng amo natin. Alam niyang mahihirapan ako sa ganoong sitwasyon, pero pinilit niya akong gawin iyon. Hindi naman ako kailangan para sa gawaing ito. Patuloy na nagreklamo si Xu Jinchen. Bakit sinasadya ni boss? Tanong ni Jinbei. Gayunpaman, bago maibuka ni Xu Jinchen ang kanyang bibig, malamig na sinabi ni Leng Xiaoteng, ihinto ang sasakyan sa kakahuyan, pagkatapos ay umakyat tayo sa bundok. Nang mag-utos si Leng Xiaoteng, walang nang ahas na magreklamo. Seryoso ang mukha nilang lahat. Agad na pinaikot ni Xu Jinchen ang manibela na nagmamaneho ng sasakyan papunta sa kakahuyan, at inihinto ito sa isang hindi napapansing lugar. Mabilis silang bumaba ng sasakyan. Kabanata 159. Pagkatapos, umakyat sila sa bundok. Ang kanilang layunin ay upang hulihin ang mga especially iya mula sa bansa R. Bagamat ang especially iya ay walang nakuhang anumang kapaki-pakinabang, hindi katanggap-tanggap na binyantaan niya ang kaligtasan ng bansang ito. Ang koponan ng Red Flame ay hindi isang ordinaryong koponan. 3 araw lang ang ginugol nila bago sila matagumpay na naglagay ng tagahanap sa isa sa mga especially iya. Nasa kanila ang lokasyon ng mga especially iya, at huhulihin silang lahat ng magkasama. Dumidilim na, at hindi madaling maglakad sa kalsada sa bundok. Gayunpaman, para kay Leng Xiaoteng at sa kanyang mga kasamahan, na nakasanayan ng gampanan ang kanilang mga gawain sa dilim, ito ay wala. Mabilis silang kumilos, ngunit tahimik. Papalapit ng papalapit ang kanilang layunin. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Leng Xiaoteng at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang destinasyon. Isa itong kuweba. Hindi agad nila ito nilapitan, bagkus ay nagtago sa gitna ng mga damo at puno upang mapagmasdan muna ang sitwasyon sa paligid. Matapos matiyak na walang pananambang ay unti-unti silang lumapit sa kuweba. Nang nasa bakana na sila ng yungib, narinig nila ang malinaw na boses mula rito. Bagamat ang mga dialogo ay nasa wika ng Country R, naunawaan ito ni Leng Xiaoteng at ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Alam nila ang maraming wika, na hinihingi ng kwalifikasyon para sa sinumang ahente. Casual na nag-uusap ang mga especially iya na iyon. Tila wala silang ideya na natuklasan na sila, na isang kalamangan para kay Leng Xiaoteng at sa kanyang mga kasamahan. Lihim silang pumasok sa tamang oras, at huli na ang lahat para lumaban ang mga especially iyang iyon nang malaman nilang nahuli sila. Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril ay natapos na ito. Bagamat hindi ito isang mahirap na gawain, sineseryoso ito ng Red Flame gaya ng dati. Ang Red Flame ay palaging ang pinakamahusay na pagpipilian upang mahawakan ang mga naturang internasyonal na kaso. Dahil ang Red Flame ay ang pinakapinagkakatiwalaang espesyal na puwersa sa bansang ito. Tapos na ang gawain, ngunit pahirap para sa akin na bumalik sa kalsadang iyon. Tinakpan ni Xu Jinchen ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay, na parang nasasaktan. Hindi naman ito ang sasakyan mo. Kailangan mo ba talagang gawin iyon? Kinamumuhian ni Jinbei ang kanyang ginawa. Mga ad ng Pub Future. Kung kotse niya iyon, malamang umiiyak siya. Tumawa si Siming. Haha,
Tama ka, hindi na makasang-ayon si Jinbei. Ipakita mo sa akin ang iyong pakikiramay. I hate you, hindi sila pinansin ni Shu Jinchen, naabutan si Leng Xiaoteng. Boss, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Shu Jinchen. Gawin ang dapat kong gawin, sagot ni Leng Xiaoteng. Sige. Buong araw kang nagtatrabaho, ngunit hindi ganoon karaming bagay ang dapat harapin sa aming koponan. Hindi ko maintindihan kung bakit araw-araw kang busy. Sabi ni Shu Jinchen. Ayokong gawin yun. Mas gusto kong makipag-date sa mga babae, at maghanap ng taong gusto ko. Kung hindi, ang pamilya ko ang gagawa ng desisyon para sa akin. Nakakaawa. Tinawag siya ng ama ni Shu Jinchen noong isang araw para itanong kung may girlfriend siya o wala. Kung hindi, ang kanyang ama ay mag-aayos ng isang blind date para sa kanya. Malinaw na alam ni Shu Jinchen kung gaano kalungkot kung kailangan niyang mamuhay kasama ang isang babaeng hindi niya gusto. Inaasahan ng lahat na gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa isang taong nagmamahal. Nang marinig iyon ni Shu Jinchen, isang ideya ang bumungad kay Leng Xiaoteng. Naisip niya si Guning. Hindi niya eksaktong alam ang kanyang nararamdaman para kay Guning. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya si Guning, nakaramdam siya ng kalmado ng walang dahilan, at gusto rin siyang makilala kaagad. Sa CTF, pagkatapos niyang ibaba ang tawag kay Guning, hindi na bumalik sa isipan ni Qin Yifan hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Tinawag niya si Wei Jiru pagkatapos para yayain siyang uminom. Ang unang naisip ng isang lalaki, na masama ang pakiramdam, ay uminom. Nais niyang maibsan ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pag-inom, ngunit nauwi lamang sa kalungkutan. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Wei Jiru. Nang makita niya si Qin Yifan, medyo lasing na si Qin Yifan. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Wei Jiru. Sinabi lang sa kanya ni Qin Yifan na masama ang pakiramdam niya sa telepono, ngunit hindi sinabi sa kanya ang dahilan. Kaya hindi malinaw kay Wei Jiru kung bakit napakalungkot ni Qin Yifan. Bukod pa rito, hindi pa niya nakita si Qin Yifan na napakasakit ng puso. Natapon ako, sabi ni Qin Yifan. Ano? Kailan? Nagulat si Wei Jiru. Kailan ka pa nagka-girlfriend? Paanong wala akong alam tungkol dito? Matalik silang magkaibigan. Kung may girlfriend si Qin Yifan, malalaman niya. Mga ad ng Pub Future. Well, si Qin Yifan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Wala ako. Tinanggihan niya ako noong sinabi kong gusto ko siya. Pagkatapos ay sinabi ni Qin Yifan kay Wei Jiru ang lahat, kasama ang katotohanan na nakausap ni Qin Yiking si Guning. Kung tungkol sa ginawa ni Qin Yiking, si Wei Jiru din. Hindi naaprubahan. Siya at si Qin Yifan ay matalik na magkaibigan, ngunit hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Qin Yiking. Personal affairs iyon ni Qin Yifan, kaya walang magawa si Wei Jiru kundi uminom kasama niya. Bagamat alam niyang iba ang pakikitungo ni Qin Yifan kay Guning, hindi niya inaasahan na talagang gusto ni Qin Yifan si Guning. Gayunpaman, si Guning ay 18 taong gulang pa lamang. Nang gabing iyon, lasing na lasing si Qin Yifan. Iyon ang unang beses na naging ganoon siya kalasing. Hindi nakabalik si Leng Xiaoteng sa kanyang lugar hanggang sa mag-alas 12 na ng gabi. Binuksan niya ang kanyang telepono, napansin na may missed call mula kay Guning. Bahagyang nasa sabik si Leng Xiaoteng. Tinawag niya siya. Pagkatapos, biglang kinabahan si Leng Xiaoteng, dahil hindi niya alam kung bakit siya tinawagan ni Guning. Nagkaproblema ba siya? Kung may nangyaring kakilakilabot sa kanya, at kinailangan niya ang tulong nito, ngunit hindi niya nasagot ang tawag nito, sisisihin niya ang sarili niya. Kahit na napakagabi na, tinawag ni Leng Xiaoteng si Guning nang walang pagkaantala. Sanay na si Guning na mapuyat, kaya gising siya sa oras na iyon. N0V3 verse ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Nang makita ang tawag ni Leng Xiaoteng, nasa sabik din si Guning. Medyo nagpanik pa siya. Matapos huminga ng mahabang hininga, sinagot niya ang tawag, "Hi. Tinawagan mo ba ako para sa isang emergency?"
Tanong ni Leng Xiaoteng nang marinig niya ang boses ni Guning. Bagamat nakaramdam siya ng pag-aalala kay Guning, nanatili siyang malamig gaya ng dati. Hindi ba kita matatawagan kung walang nangyari? Tanong ni Guning. Siyempre kaya mo, sagot ni Leng Xiaoteng. Nang marinig na maayos si Guning, nakahinga siya ng maluwag. May nagsabi sa akin na gusto niya ako ngayon, sabi ni Guning. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya na pinagsisihan niya ito. Wala siyang ideya kung bakit niya sinabi kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, nanikip ang puso ni Leng Xiaoteng. Nabigo siya. At nagmamadaling nagtanong. Gusto mo ba siya? Kabanata 160. Sa halip, naramdaman ni Guning na talagang kinakabahan si Leng Xiaoteng. At masaya siya tungkol doon. Agad niyang tinanong siya, gusto mo ba akong maging girlfriend niya o hindi? Talagang hindi, walang malay na sagot ni Leng Xiaoteng. Bakit? Sumunod si Guning. Dahil, huminto sandali si Leng Xiaoteng. Nang si Guning ay puno ng pag-asa, muling ibinuka ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig, dahil napakabata mo pa para umibig. Dapat mas focus ka sa pag-aaral mo. Nang marinig iyon, inis si Guning. Hindi. Hindi ko gagawin iyon. Ibinaba niya ang tawag sa Leng Xiaoteng pagkatapos. Napatulala si Leng Xiaoteng sa reaksyon ni Guning. May nasabi ba akong mali? Ang isang lalaking tulad ni Leng Xiaoteng na hindi man lang nakakaintindi sa mga babae ay walang magawa kundi ang pabayaan ito. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nagdusa ng husto nang habulin niya ang kanyang asawa sa hinaharap. Samantala, sa isang 5-star hotel, tahimik na nakasandal si Sito Ye sa isang sofa. Wala siyang interes sa mga babae noon, dahil iniisip niya na ang mga babae ay gulo. Kaya walang mga babae sa paligid niya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ngayon, nagkaroon siya ng lumalaking interes kay Guning. Nais niyang malaman ang higit patungkol sa kanya, at makilala siya ng mas madalas. Ang problema lang ay hindi siya pamilyar kay Guning, kaya wala siyang dahilan para manatiling malapit sa kanya. Gayunpaman, walang sino man ang hindi niya makukuha hanggat gusto niya. Hindi niya sinabi kina Chu Xuanfeng at Chu Pihan na interesado siya kay Guning, na nangangahulugang hindi rin niya ito maaaring hilingin sa kanila na tulungan siya. Kung gayon ano ang dapat niyang gawin? Pakiramdam ng malaking boss ng Qinggang ay na-corner. Kinabukasan, lumabas si Guning para bumili ng ilang kagamitan. Binalak niyang gawin ang scavenger hunt ngayong gabi. Ginawa ito ni Guning hindi para sa pera, ngunit para sa curiosity, excitement at ang kanyang espesyal na damdamin sa mga sinaunang bagay. Mga ad ng Pub Future. Nagkaroon din ng skincare appointment sina Guman at Guqing kaninang umaga, kaya umalis sila kasama si Guning, habang si Jiang Xinyo ay nanatili sa bahay ng mag-isa. May computer sa kanyang bahay, at hindi rin siya gustong makipag-hangout kasama ang mga matatanda. Hindi nagtanong si Guman kung bakit lalabas si Guning ngayon. Pinaalalahanan lang siya nito na mag-ingat. Sumakay sina Gu Qinxiang at Lin Liwan kasama si Gu Xiaoxiao sa isang eroplano na paalis din patungong CTG. Pumunta si Guning sa beauty salon para makipagkita kina Guman at Gu Qing pagkatapos niyang mamili. Kakain sila at mamasyal mamaya bago sila umuwi. Gayunpaman, pagdating ni Guning sa pintuan, nakarinig siya ng alitan mula sa loob. Nakilala niya ang galit na boses ni Guqing, ngunit hindi niya ito marinig ng malinaw. Nakaramdam ng pagkabalisa si Guning, sabay-sabay na pumasok. Sa labas ng isang pribadong silid, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan. Ang maingay na alitan ay nangyayari sa pribadong silid. Ladies, please use another private room. Wala namang magandang may dudulot sa iyo kung iniinis mo si Mrs. Wu. Isang beautician na nakasuot ng kulay rosas na uniforme ang humimok kina Guqing at Guman sa isang mapagmataas na paraan. Bakit? Ganyan ang paraan mo ng pagnenegosyo. Siya ang nag-postpone ng appointment niya. Bakit tayo aalis? Galit si Guqing. Bagamat alam niyang hindi karaniwang tao si Mrs. Wu, hindi niya kayang tiisin ang kanyang pag-uugali.
At labis na natakot si Guman kaya nagtago siya sa likod ni Guching, na naging dahilan para hindi komportable si Guning. E ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko ang presidente ng Dongheng Real Estate, Wu Lianchin. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Sabi ng babae, para siyang reyna. Si Wu Lianchin, ang presidente ng Dongheng Real Estate, ay eksaktong lalaking pumili kay An Guangyao sa birthday party ni Master Chin noong isang araw. Nakipag-usap si Guning kay An Guangyao tungkol kay Wu Lianchin pagkatapos noon. Napaka-ambisyosa ng lalaki. Bilang presidente ng sangay ng Dongheng Real Estate sa CTF, gusto pa niyang makuha ang Shenghua Real Estate bilang kanyang personal na ari-arian. Gayunpaman, ayaw niyang magbayad ng malaki para dito, kaya nanalo si Guning ng pagkakataon. Bukod dito, si Wu Lianchin ay isang tipikal na mapagkunwari, na mahilig manghuli ng iba sa kanilang likuran. Nako, ang asawa mo ang presidente ng Dongheng Real Estate. E ano ngayon? Pinaghiwalay ni Guning ang mga taong naglalakad sa loob. Tiningnan niya ang babae ng may masamang tingin. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa Lungguhit B1N. Mga ad ng Pub Future. Sa pagtanggap ng malamig at malupit na tingin ni Guning, si Mrs. Wu ay nakaramdam ng pananakot at naging pipi. Ningning. Nagpahinga sina Guching at Guman nang makita nilang naroon si Guning. Naglakad si Guning papunta sa kanila, at nag-aalalang nagtanong, "Nay, ayos lang po ba kayo?" "Okay lang kami, pero naiinis lang," reklamo ni Guching. Pagkaraan ng ilang sandali, napahiya si Mrs. Wu na siya ay nabigla at hinamak ng isang batang babae. "Ano ka ba? Paanong hindi mo ako iginagalang?" "Well," ngini siya ni Guning. "I don't think you deserve it. Wala akong pakialam kung gaano kakalakas. Humingi ng tawad sa aking ina at tiya, ngayon din." "Ano? Imposible." Hindi makapaniwala si Mrs. Wu, at syempre hindi makatiis. Sa CTF, walang nang-ahas na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. "Wala akong pakialam kung sino ka. Dapat kang humingi ng tawad," giit ni Guning. "Ikaw." Hindi inaasahan ni Mrs. Wu na naglakas loob si Guning na makipagtalo sa kanya. Hindi lang si Mrs. Wu, pati ang iba ay nagulat din. Siya ba ay isang mas mahalagang figure kaysa kay Mrs. Wu o siya ay walang muwang? Ningning. Si Guching at Guman ay bahagyang nag-alala. Ayaw nilang magdulot pa ng gulo. Magiging maayos, pag-aaliw ni Guning sa kanila. Hindi siya susuko ngayong araw. Bumaling muli ang paningin niya kay Mrs. Wu. "Hihingi ka ba ng tawad o hindi?" "Hindi." "E ano ngayon?" Hindi naniniwala si Mrs. Wu na magagawa ng batang babae na ito ang anumang bagay sa kanya. Talaga, muling ngumisi si Guning. Mas malamig niyang tinitigan si Mrs. Wu. Natakot si Mrs. Wu. Lalo na nang lapitan siya ni Guning, napaatras si Mrs. Wu sa takot. Natakot ang beautician na naka-rose red na uniforme na baka masaktan si Mrs. Wu sa kanyang pinagtatrabahuan, kaya agad niyang pinigilan si Guning. "Miss, wala namang maitutulong sa iyo kung may bad blood ka kay Mrs. Wu. Bakit hindi mo nalang kalimutan?